low ang transmission rate niya kasi hindi siya katulad ng COVID or flu na madaling kumalat. At kasi ang pagkalat kasi nito ay animal to humans then human to humans. Pero mababa kasi yung transmission rate. Hindi katulad ng flu virus or ng COVID before na magkatabihan lang kayo kasi airborne and droplets, madali kang kumalat. Sa ngayon, I don't think it's a serious alarming condition. Yun ang aking tingin. Gaano ho ba ito kaseryoso o ito ho ba ay alarming, dapat ikabahala na baka sa atin naman po ay biglang darating at papaano ho ba ito? Ano ho ba ang klaseng virus na ito, Doc, para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ang Nipah virus ay isang zoonotic disease or nakikita itong virus ito sa mga hayop, particularly mga paniki or bats, horses or pigs. At nahahawa ang tao pag kinain niya yung laman or may interaction at saka through body fluids. Una siyang nakita at sa area ng India, West Bengal, pero meron na rin sa mga ibang areas pero pakonti-konti sa Thailand and Malaysia. Hindi siya dapat katakutan kasi very low ang transmission rate niya. Pero dapat pa rin mag-ingat. At ang the best is through education. Ang symptoms niya ay usually there's an exposure to animals. Usually they might be farmers or living in the countryside na na-expose, let's say, to this kind of animals. And they would present, let's say, as fever, flu-like manifestations. And in the worst cases, pwede ka magkaroon ng infection sa brain or tawag encephalitis, which can be fatal up to 50 to 75%. So therefore, ang kailangan lang natin is wala naman tayong travel restrictions, but kung galing ka doon sa areas na binanggit kanina, meron tayong mga thermal scanning at mga DOH protocol. Kung sakali mag-register yung lagnat in those areas, they might be interviewed or quarantined. And then they might be set free kung wala naman. So at this point, wala pa tayo nare-record na Nipah virus in our country. And I don't think it's a serious consideration for us. But of course, vigilance should always be there because ineptitude might be the problem later on. Po. So ineptitude meaning to say, alam mo yung problema, hindi tayo maiiwas and we're not prepared. But I'd like to allay the anxiety of the public that they should be monitored and then followed through and see also the movements in other parts of Southeast Asia. Opo. Sabi naman po ng Department of Health, Doc, na hindi na raw bago itong Nipah virus dito sa Pilipinas dahil may naitalang mga kaso noong 2014 dyan po sa Sultan Kudarat na nagkaroon po ng 17 kaso nga daw. Pero gaano ho ba ito kahalaga, itong impormasyong ito? At itong sakit na ito, gaano din kabilis lumala? O gaano siya kabilis lumala kapag ito ay naging severe? Hindi siya, meron nang natalaan yan in the early 90s at saka 2014. Pero nga, low ang transmission rate niya kasi hindi siya katulad ng COVID or flu na madaling kumalat. At kasi ang pagkalat kasi nito ay animal to humans then human to humans. Pero mababa kasi yung transmission rate. Hindi katulad ng flu virus or ng COVID before na magkatabihan lang kayo kasi airborne and droplets, madali kang kumalat. So, sa tingin ko, hindi siya mag-progress katulad ng COVID. Predictably, hindi siya magiging worrisome or disturbing for us. But vigilance should always be there. And if there will be reported cases nito, dapat i-report sa Department of Health so that makapag-ingat tayo. But at this point in time, sa ngayon, I don't think it's a serious
alarming condition. Yun ang aking tingin. And I agree with the Department of Health in terms of their warning and their advice sa ngayon. So ingat lang mo tayo mga kaibigan. So dapat mag-ingat are those persons or workers in those areas. Yan ang aking suggestions. Opo, at ang nakikita po ninyo ngayon sa ating pamahalaan, na particular po ng Department of Health, ay nakahanda naman anumang mga possible na mangyari. Tulad ng sabi nyo nga, Doc, hindi naman to masyadong dapat ipag-alala, hindi dapat to nakaka-alarma. Pero in terms of readiness, ay nakikita po ninyo sapat po yung ginagawa ng ating Department of Health sa ngayon. Sa tingin ko sapat naman. Ang una kasi sa ganitong mga sitwasyon is to educate the public so that they will be alerted, so that makakapag-ingat tayo. Yan ang first big step. Ngayon, kung magkaroon ng kaso, then kailangan din maging transparent tayo so that the public will know. So, I think that's the bottom line. No? So, naranasan natin sa COVID, maingat na maingat tayo noon at mabilis tayo sa communication so that hindi mahawa. But this one, iba kasi itong klase ng virus ito. Very low transmission rate, animals pag galing, hindi, may human to humans pero wala pa detected sa atin. Nakalipas na ilang balita, almost nasa news na siya for the last 3 or 4 days or 1 week. But again, wala pa rin sa ating bansa. So I think the Department of Health is doing well in terms of advising the public on it. Opo. Doc, si Partner Admar, kasama ko po ngayon, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Mas mabagsik daw itong si Nipah virus kumpara kay COVID-19. Up to 75% daw po. 40 to 75% ang fatality rate, Doc? That's correct. Pero yan ay kung nahawa ka na. Ang una muna kasi transmission and fatality rate. Transmission yung paglipat. Pag nalipatan ka, mataas yung fatality rate. Kung hindi ka naman mahawa, then hindi ka magkakaroon ng fatality rate ng mataas. So, importante kasi yan sa infectious disease experts at saka sa mga doktor to understand low transmission rate. Ang problema kung high transmission rate and high fatality rate. And kung ang mode of transmission ay human to humans, ito kasi animal to humans and then human to humans. Hindi katulad, let's say, ng COVID and flu, human to humans, mataas ang transmission rate. And then maybe also high fatality rate, depende sa magnitude ng atake niya sa comorbid conditions. So, magkaiba po yun. Opo, yung bakuna naman kontra rito o gamot kontra rito po, Doc, since 1998 po ito, unlike sa COVID-19 na mas bago kumpara po dito, meron na po ba tayong ganito? Meron na po ba tayong pwedeng iturok, panlaban dito, if ever man na magkaroon ng paglala dito sa ating bansa? Wala pang bakuna po. Sa ngayon na-develop po. Pero sa akin, mas magpabakuna kayo sa flu and pneumonia at sa shingles kasi very common ho ngayon ang flu at saka pneumonia. So yun, available ho sa atin. At yun ang mas dapat nating tingnan kasi mas common ho maging sakit ho yun. Opo. During sa COVID-19 pandemic, meron din pong mga asymptomatic na klase po no, na baan ng COVID-19. Ganito rin po ba ang sa Nipah? Hindi po. Noon kasi asymptomatic kasi ang mode of transmission marami eh. Sa droplets, sa paghawak, tapos meron mga pasyente nagde-develop na lang ng symptoms. Ito po hindi eh. Iba po yung COVID eh. Maaring wala kang symptoms pero nahawa ka na. And then suddenly magkakaroon ka ng flu-like manifestations. Nasa ano po eh, nasa mode of transmission eh. Ang mode of transmission galing sa hayop, ang layo naman natin sa NCR for the hayop. At bago makarating yan, I think nasa Mindanao borders bago pa makarating sa atin. Opo, dito naman po sa mga sintomas po nito, Doc, ano yung common na sintomas? Or baka may kahalintulad ng mga klase po din sakit na same yung sintomas na ipinapakita like po sa COVID-19 at saka sa iba pang flu?
Pag ho virus, like Nipah virus, usually lagnat, masakit ang katawan, ubo, sipon. At ang minsan nagkakaroon ka ng infection sa brain leading to encephalitis. So any other flu-like manifestation na parang virus, ganun po ang symptoms niya. Magkakaiba lang sa history whether you're exposed to animals na nabanggit natin kanina. So ganun po parang any type of virus, lalo na kung flu-like manifestation, ganito po. And then kung magkaroon lang po ng encephalitis, doon lang natin sabihin baka Nipah virus siya. And then padadala lang yung test para siguro sa RITM or sa Department of Health or sa San Lazaro Hospital kasi yan yung mga centers natin for infection. Opo, dito naman po sa mga preventive measures na natutunan ng mga Pilipino during COVID-19 pandemic, nakikita niyo po bang epektibo ito? Yung mga dapat tandaan, pagsusot ng face mask at kung ano-ano pa sa pag-iwas nitong Nipah virus, lalo na kung mahilig din yung ating mga kababayan na pumunta sa iba yung dagat po, Doc. Sa ngayon kasi dahil maraming virus na nagkalat, mga super flu ngayon, I think we have to rekindle yung ating vigilance, no? Yung wearing ng face mask, yung ating hand washing, yung ating alcohol washing, yung ating social distancing, cough etiquette. Dapat lagi pa rin yun at maging way of life. In other countries, makikita mo, nakamask sila. And I think that should be the situation for us right now. Pabago-bagong panahon, hindi ako naglo-lose ng guard in terms of protecting ourselves kasi hindi mo naman alam kung mahina ang katawan mo o malakas ang katawan mo. So, okay pa rin na mag-prevention ka kasi an ounce of prevention is better than a pound of cure at mahirap din makonfine sa panahon ngayon. Opo, linis lang po ako ng ibang klase po na sakit, Doc, no? Na maliban po sa nababanggit na Nipah, meron pong pagtala ang DOH na pagtaas din po ng measles and rubella, mga mahigit 30% sa comparison nila sa 2024 at 2025 po, at malimit po sa mga natatamaan nito ay mga bata po. Ano po ang masasabi nyo rito, mga dapat na malaman ng ating mga kababayan po ukol dito, Doc? Well, dapat mag-ingat yung mga magulang na alagaan ng anak nila. At dapat to nagpapabakuna po kayo sa pinakamalapit na DOH center kasi ang complication nito bronchopneumonia. So sa mga nakikinig lahat, routine po yan eh. Nakakamatay po measles at rubella kung hindi po maagapan. So may suggestion, kung ang mga bata ay magaling, well babies, magpabakuna po kayo. At kung may ubot sipon naman, pumunta sa doktor para mabigyan po kayo ng tamang lunas. I think that should be in order. Kasi common sakit to eh. I mean, since time immemorial, hindi pa tayo doktor, may measles, may ganito. Pagka na-late po tayo, nagba-bronchopneumonia. And this kind of diseases can actually kill ang ating mga pediatric age group.